Welcome to Transform Global Faith Ministries. Our vision is to see nations transformed. We are on the mission of transforming lives and transforming nations. We believe that change can be achieved by transforming one life at a time. Our ultimate goal is to fulfill the Great Commission of discipling the nations. Our message: at the heart of our ministry lies the gospel of the kingdom that Jesus preached. We are dedicated to spreading this message into all the earth and proclaiming the transformative power of the kingdom of God. Who we are? We are radical disciples who uphold truthfulness and obedience to God's principles and law. We are servant leaders who are willing to answer the cry for nation transformation. We cultivate and prioritize our God-given purpose as we strive to serve our gifts to the world. We are perpetual learners who intentionally grow in character, wisdom, and revelation. We raise up the youth to be the nation's future generation, to grow with the right perspective, to succeed and lead the next generation. We nurture transformed relationships built on the principle that we all work together in mutuality. We strive to grow in love and compassion above all else, for we value relationships more than issues. As we continue to dominate in the 7 spheres of influence, we are committed to raise up leaders, not members, who will manifest the culture and values of the kingdom of God wherever they go. Workers, not just believers, who are willing to accomplish the vision. Servant leaders, not just followers, who are equipped to equip others. We train, serve, and lead people to become authentic leaders in their areas of influence. We are not a religion. We are a movement. We are Transform Global Faith Ministries. Transforming lives, transforming nations. Welcome to the Hill of Zion! "2025 is the year of establishment. And this year, mas lalong titibay ang aming pagbabalita. So be updated on the latest here at TBN News. We bring you the latest headlines that are shaping our world this week. Let's get right into TBN News Flash. TGFM Nation crossed over to the month of February with power and tongues of fire, rooted in the divine order of creation, where the day begins at evening. We stepped into this new month with a deeper revelation of God's timing. Pastor Roy Oliveros declared this month as the month of establishing the kingdom of God, aligning our hearts and actions to prioritize the establishment of His kingdom above all else. February, month of February, is establishing the kingdom of God. Amen. This is the year of establishment, and the month of February is seeking to establish the kingdom of God. As we envision nation transformation, we as leaders continue to build up our character and spiritual discipline through our TGFM Weekly Habits. The teams of Pastors Jokey and Marlon Valencia gathered together to roar in the realms at our TGFM Prayer Mountain in Sanuda, Kitaw-Tao, Bukidnon.
As they ascended into the spiritual realms, the leaders stared down every stronghold and took authority over every principality that governs them. Grab the opportunity to join in ascension at our TGFM Prayer Mountain. During last Saturday's TYG Empowerment Afternoon, Pastor Aaron Lorilla shared about the 2 important reasons of discipleship. TYGs, do not miss your weekly training. This is every Saturdays at 3 p.m. at the TGFM Training Hub. The teams of Pastors Joki and Marlon Valencia and Chris and Jen Alicante led this week's daily morning prayer by diving into the supernatural realms through worship and praying in the Spirit. The pastors also shared the topics related to sanctification, purging, and a call to walk in the Holy Spirit. Join us on our daily morning prayer every day at 5 a.m. live on our Facebook page and YouTube channel. And join our intensive tongues afterwards at 6 a.m. Last Tuesday in our D Finishers Batch 3 training, Leaders shared their discipleship journey and how it affected the way they live. Pastor Ram Coliano then shared about the importance of discipleship and the value of discipline. D Finishers Batch 3, do not miss your weekly training. This is every Tuesday, 5:45 p.m. via Zoom. Last Thursday in our Life Hacks Beyond virtual training Batch 6, Pastor Roy Oliveros shared the Unit 2 topic, Father to All. This allows the students to discover their identity and confidently determine who their father is. LHB Batch 6 students, do not miss your sessions. This is every Thursday, 6:30 p.m. via Zoom. TGFM Nation continues to expand the gospel of the kingdom as we establish new Symbalais across the Philippines and around the globe. We warmly welcome all Symbalay attendees and life group members. TGFM leaders are continuing to develop our own Marahan community. These are the latest updates on the project. Remember, let us continue planting your seed for the Marahan Community Project. Your investment on this will go a long way. Connect with your leaders and team pastors for your schedule of visit and land cultivation. We've been building something special in Davao City, Philippines. The Transform Academy is passionate about empowering the next generation. Under the SEC-registered organization, Transform Marketplace Radicals, and in partnership with the DepEd Registered School, we offer an innovative, integrated curriculum designed to shape young minds and instill a right perspective in life. Curriculum: interest-led learning. Integrated curriculum: DepEd Matatag, Kingdom Principles from Life Hacks Beyond, Life Skills Learning, and Blended Learning, both modular and online. We aim to transform our nation by transforming education, one child at a time. So join us at the Transform Academy and be part of this radical transformation. Transforming youth, transforming nation. Gusto mo bang makapagsimula ng bagong negosyo? O gusto mo lang ng wise investment for your extra money? Dito tayo sa DC Co-op. Welcome to Dominion Credit Cooperative, where our vision is to ensure every member leads a better and progressive life. We fulfill our mission by providing opportunities for entrepreneurship, empowering members to start their own businesses, and helping each one achieve financial prosperity. Through our partnership with TMR and TGFM, here at DC Co-op, we are committed to your financial security and growth. Join us, and together, let us build a prosperous future. Dito tayo sa DC Co-op. TGFM Nation! Are you looking for a way to stay connected and updated with everything happening at TGFM? We've got exciting news for you! Introducing our very own TGFM app, your all-in-one platform for staying engaged and informed. Download the TGFM app through the Google Play Store or the App Store. Just search Transform Global FM, click download to install, and complete your profile details. With the TGFM app, you'll never miss a beat.
Stay updated on upcoming community events. Access our daily devotional Bible readings, Symbalay or house church topics, Life group materials, the finishers recording, and even our daily morning prayer live feed. Download the TGFM app today and join us in our vision of transforming lives and transforming nations. All at the tip of your finger. Our very first physical gathering this 2025 is set to happen on February 16, 3 p.m. at the Mapua MCM Auditorium. Whether you're with us for a long time or visiting for the first time, there is a place for you. Bring your friends, family, and loved ones as we dive into a life-changing time together. See ya! And that's a wrap for this week's TBN News Your number one source of good news. That empowers and transforms. Hingpit nga adlaw kanatong tanan. Ako di ay si Gemma Digamo, 57 years young ug usa ka online seller ug businesswoman. Atong wala pa kano kan divine encounter, parehas sa tanan wala jud klaro ug gubot matawag nga disipulo gyud sa demonyo. Tugot lang kung masking unsa ipabuhat sa akoa kay wala may relasyon diha sa Ginoo. Igo ra sa relihiyon. Magsimba lagi kay abi nako nga pag sulod og simbahan, manguros, uli kaayo tan-awon, mudagkot og kandila, okay ra kaayo, mapasaylo na ang akong mga sala. Pero ang kasing-kasing layo ra kaayo sa Ginoo, kay tungod puno og guilt, kabugaton, daghan og tinago sa pagbuhat sa sukwahi sa kagustuhan sa Ginoo. Puro dumot, gusto og kwarta-kwarta lang ang abroad kay aron maghatag daw og unsay kinahanglan sa mga anak. Gagmay pa gibiyaan na ang mga anak nag-abroad tungod sa nakarelasyon og isa ka minyo pod. Napasakitan ang akong husband og naay kaulaw nga nahitabo. Pero mas nasamot og kaguba, nahimong walay direksyon ang ilang mga kinabuhi. Ay wala sila naatiman og tarong. In short, nadyan jud. Nakauli ko nga naay dala kwarta. Pagkalima ka adlaw wala na pod. Plano na pod ko mo abroad, daganan ang problema. Maayo na lang kay naa life group na hitabo didto sa Bukana, sa Card Bank. Dili ko ganahan maminaw kay tungod sa Katoliko lagi jud ko. Ug wala pod panahon sa Ginoo. Tagsara pod mo simba, pero wala ko'y choice kay dili permahan among loan kung dili mi mo appeal og life group. Engganyo ko nga mo appeal sa Divine Encounter tungod sa mga testimonies sa life group didto sa Bukana, labi na tong nakauna na og encounter. Gihikap og nakaistorya na daw nila ang buhi ang ug mahigwaon ang Ginoo. Gibag-o og giayo ilang mga kasing-kasing. Nakita nako nga excited kay sila paghuman sa DE. Gabi nila mag-share sa ilahang experience. Ila kong ampuan. Ta akong nauna gusto ko musulay ug para ma-experience pod nako ang ilang gipang-ingon. Pero naay babag unta kay 1-2 bayronon. Mahal duha pa jud mi sa akong anak. Sayang ang kwarta. Pero wala ko nagpadala sa bakak sa yawa tungod sa ka-excited nako nga ma-experience pod nako ang Ginoo sama sa mga testimony nga akong mga nadungog. Sa unang gabi pa lang sa Revelation of the Cross, masking nakita na nako kanunay sa TV unsa na nagantos baliwala lang nako. Pero kato nga sa DE kay na feel jud nako nga iya kong gitandog. Iya kong gigakos o giingnan nga buhi ko, tinuod ko, gipakamatyan tika because of my love. Perti na akong hilak, kaya nahinumduman ako tanan akong mga daotan nga buhat. Labaw na ang nabuhat nako sa akong bana.
Nasabtan ako nga kada buhat di ay nako og sala, siya di ay ang akong gipasakitan. Perti na akong pangayo og pasaylo sa Ginoo. Ug didto nigaan ang akong kasing-kasing ug sayo na kaayo maghatag og kapasayloan. Gusto nako muuli masking wala pa nahuman ang DA. Kay mangayo ko og pasaylo sa tanan akong nadumtan og napasakitan. Na-reconcile mi ni Jimmy, dibalik jud ang gugma nako sa akong bana sama sa una. Ug tungod sa naa ako'y kabag-uhan, hasta pod siya naka-divine encounter. Praise God! Nakadawat ko og healing sa kasing-kasing, naka-release ko og kapasayloan na ako'y nabag-o sulod sa kasing-kasing na dili nako ma-explain. Ang kabag-uhan nga nahitabo kay katong dili ganahan mo simba, kay excited na. Dili jud gusto nga mo absent ug malate. Halos tanan akong pasimbahon, especially ang pamilya jud. Akong heart kay gusto nga makadi mi tanan, which is nahitabo jud. Ang pisting yawa hinay-hinay nawala. Ang yawa nawala og piste na lang. Ug wala na nagdugay nawala na jud tanan. Ug karon naaming duha sa akong bana ug akong mga anak nag-uban nagpadayon sa proseso. Nagamit na karon ang akong baba sa pag-ampo sa uban. Nagpadayon sa process, conferences, training, giving, and fasting. Natanggal ang pagkarelihiyoso ug nahimong Diyos nan. Karon nagpadayon sa proseso ug hangtod sa pagbalik sa akong buhi nga Ginoo. Ako usab si Gemma Digamo na bag-o tungod sa divine encounter. Higpit nga adlaw mga kasimbalayan. Lingia ang imong tapad ug ingna maayo kay naa ka diri karon. Magiusa kita sa pagdaig ug pagsimba sa Ginoo kay siya buhi ug matinud-anon sa tanang panahon. Sumala sa mga salmo. Ikaw ang akong Dios ug pasalamatan ug isangyaw ko ang imong pagkagamhanan. Pasalamati ang Ginoo kay maayo siya ug walay paglubad ang iyang gugma. Atong pasalamatan ang Ginoo uban sa tibok natong kasing-kasing, kay ang iyang kaayo ug kaluoy walay kinutuban.
Ingpit na adlaw kasimbalay, ako si Mary Ann Tolentino magtutudlog usa sa mga leader diri sa TGFM. Tulo ka pinaka-importanteng prinsipyo sa gingharian sa Ginoo na akong nahibaluan, nasabtan o gikinabuhi sa 13 na katuig na ako sa Ginoo, mao ang pag-ampo, pagpuasa ug paghatag. Ingon pa ni Dr. Miles Monroe, if you want to put pressure to the king, give to the king. Kinsa diri sama nako nay mga pressure sa mga bayronon. Pressure kay sige nagpanawag ang imong giutangan. Imong paluwagan wa pay ikabayad ug wala pay namayad. Pressure sa bayronon sa suga, tubig, balay, wa pay apil tambal kay naay nagsakit sa balay. Pressure kay nag-abot-abot ang mga party, wa pa naabot imong mga pinaabot. Di ba maka-pressure? Tungod sa kwarta, nigsaka imong blood pressure. Sa tulo ka prinsipyo na akong nasulti, isa sa mga butang na akong gibuhat aron ang langit moabri kanako kay ang akong paghatag sa tithes ug offering. Yes, ako mismo ang nakabenepisyo gayud. Sugod pa katong dalaga pa ko, hangtod na minyo na lang ko. Amo adjud gina-practice ang paghatag sa among obligasyon sa atong hari, mao ang tithes and offering diha sa Ginoo. Kay ingon pa sa Malakay 3 verse 10, karon aghaton or hagdon ko kamo nga sulayan ninyo ako ang Ginoo nga makagagahom. Dad-anin niyo ang tibuok ninyong ikapulo sa bodega sa templo, aron may pagkaon diha sa akong templo. Kung himuon ninyo kini, padad-an ko kamo og ulan og hatagan og naghinubrang panalangin. Unsa man na mga naghinubrang panalangin ang nahitabo sa kuha? Number 1, milagro og paspas na kaayuhan sa akong papa. Akong papa na ospital tungod sa iyang bisyo na inom. Hapit namatay kay naay nakita na samad sulod sa iyang tiyan. Maong nagasuka og nagalibang na siya og dugo atong panahona. Lahi pa ang taas na creatinine og taas na sugar sa iyang lab test. Tungod sa pag-ampo og pagpanghatag diha sa Ginoo, milagro sa kailimang adlaw sa ospital, naayo ang samad sulod sa tiyan sa akong papa og na-discharge dayon. Ning apil siya sa simbalay og karong bulana nagpa-laboratory test me og dito namo nakita na ang 678 na kreya niya gikan sa iyang pag-admit sa hospital, 78 na lang karon. Pasok sa normal range og dili na angay moagi og dialysis. Number 2, pabor gikan sa Ginoo. Mga nakay nako karong simanaha. Nagsabot mi sa akong bana na sa SPMC na lang mga naktutal na aman mi kaila. Wala damha akong OB nag-offer namo og bag-ong service policy sa Brokenshire na bag-o lang jud na open. Among gitry og process og gipasa ang tanang requirements plus interview. Naamantay marahan project, di ba? So nagsabot mi sa akong bana na ang komisyon niya itanom namo diri na project og ihatag ang tithes once ma-approve mi sa no bill balance sa Brokenshire. 3 weeks ago, ang OB nako mismo ang ninglihok aron matagaan kog doktor sa Brokenshire. Upon checking sa logbook nga naay lista sa nag-apply, ako lang ang nahatagan og resident doctor. Og nakuha jud namo ang social service assistance na buntis package. Akong check-up, libre plus atimado pa jud sa doktor na na-assign sa kuha magpanganak. Ikatulo, among sakyanan, maimpas na jud next year, pero dili kami nagbayad. And sponsored by someone. Ang gas na tag 500 na tubil, naglugos pa jud pangitag budget sa una. Karon, always full tank na. Sugod na sige na mig panghatag. Ikaw, gusto ba nimo masinati ang nahinubrang panalangin sa Ginoo mismo diha sa imong balay para sa simbalay? Hala, hatag na nga naay kalipay.
pagsimba, ibayaw ang atong kamot. Mulukso, masayaw, masindi ug maghugyaw, balaan dalaygon nga Dios. Karon ang adlaw sa Dios, karon ang adlaw sa pagdaigog pagsimba, ibayaw ang atong kamot. Mulukso, masayaw, masindi ug maghugyaw, balaan gamhanan ang Dios. Daygon ko ikaw, o Dios nga labing gamhanan, matuboy ka sa among pagsimba. O Dios nga way kausaban, hangtod sa kahangturan, daygon ko ikaw, so way katapusan. Karon ang adlaw sa Dios, karon ang adlaw sa pagdaigog pagsimba, ibayaw ang atong kamot. Mulukso, masayaw, masindi ug maghugyaw, balaan gamhanan ang Dios. Daygon ko ikaw, o Dios nga labing gamhanan, matuboy ka sa among pagsimba. O Dios nga way kausaban, hangtod sa kahangturan, daygon ko ikaw, so way katapusan. Daygon ko ikaw, o Dios nga labing gamhanan, matuboy ka sa among pagsimba. O Dios nga way kausaban, hangtod sa kahangturan, daygon ko ikaw, so way katapusan. O Dios nga way kausaban, hangtod sa kahangturan, daygon ko ikaw, so way katapusan. Daygon ko ikaw, so way katapusan. Daygon ko ikaw, so way katapusan. Kay kung unsa imong ginauna, maoy mukaon nimong una. Principle number 1. Ingon si Dr. Miles Monroe, ang pinakasekreto sa pagpuyo nga epektibo aning kalibutana kay ang pagsabot sa prinsipyo o gahom sa prioridad. Kay kung unsa imong ginauna, maoy mukaon nimong una. Kana imong ginatagag prioridad, diha na tanan imong kinabuhi. Ang question, mao ba jud ni ang angay buhaton? Mao ba jud na ang angay gukdon? Mao ba jud na ang angay nga unahon?
Kiningon siya, kung gibistihan sa Dios ang mga sagbot nga karong adlaw ania apan ugma wala na kay isugnod man kuno, usa pa kaha kamo pagka-jutay sa inyong mga pagsalig. Jutay ang inyong pagsalig. Kung tinuod nga nagtuo ka sa Ginoo, ngano man jud nga mabalaka ka unsay kanon, unsay imnon. Jutay ra kay tag pagsalig, gamay ra tag pagsalig ba, mubura kay atong pagtuo sa atong Ginoo. So ingon ang Ginoo, tas-i ang imong pagtuo. Tas-i ang imong pagsalig kaniya. Labi na sa iyahang pulong. Kay dili man siya bakakon, ug saligi siya sa imong mga panginahanglan. Unaha lang na iyahang gingharian ug ang iyahang katuyuan para masayran nimo ba kung unsa siya nga klase nga pagkalangit nung amahan nga maoy tugnanan ug dangpananan sa tanan niyang mga katawhan. Iangat imong pagsalig, subay lang sa katuyuan. Okay, principle number 2, ang pinakadakong trahedya sa kinabuhi, dili ang kamatayon, kundi ang kinabuhi nga walay katuyuan. Kinabuhi nga mali ang ginatagaan ug importansya. Dapat kasabot nga mas bililhon ang atong pagkatao kaysa mga panginahanglanon ug dili dapat kini masakripisyo tungod lang sa atong mga gikinahanglan. Muna ayaw sayang-sayangi nga di matuman ang imong katuyuan tungod lang sa imuhang mga panginahanglan. Gamay ra kay nang panginahanglan. I-compare nimo na sa pagdiscover nimo sa imong purpose, kabalo ka kung madiscover nimo ang purpose kanimong panginahanglan, ay nako magsunod-sunod na sa imuha. Hinumdumi, duharay gi-establishar sa Ginoo para atong unahon ang gingharian niya ug ang pagkamatarong sa Ginoo. Ug ang numero 1, number 1 nga atong unahon kay ang pagdiscover, pagsabot ug pagsulod sa gingharian sa langit. Mao na kinahanglan ka og pagsalig. Iangat ang imong pagsalig. Saligi ang Ginoo. God cares for you. God loves you. Unaha lang siya. Then ang tanan muabot ra kanimo. Perfect day TGFM Nation. Hingpit na adlaw sa tanan and welcome all the way from Hill of Zion. Anawan niyo among background. Makita niyo din yung mga balay-balay sa south side. No, we are here sa tuwang view deck dinhi sa tuwang Hill of Zion. And giawhag na ko ang tanan, especially sa mga nagapasubaybay, sa mga atong followers, sa atong mga nagapadayon sa proseso, no? Patungo sa kabag-uhan. No? So we welcome all of you. Welcome diri sa tuwang ika-12 nga semana na kining atong series, no? Gitawag og original na ebanghelyo, no? Original na gospel, maayong balita. Ino man tapad, maayong balita. Maayong balita. So, kung first timer ka, we welcome you and good job para sa itong mga consistent nato na mga facilitators ug mga host, no? And I know na ang Lord yun naga-bless sa inyo, ha, no? With peace sa inyong panimalay, with joy sa imong family, and kabalumi nga naay ginaandam nga dako ang Ginoo para sa inyo ang mga katuyuan. Amen ba? So, again, mao ni ang atong series, Original Gospel, mao ra kini ang unang or nag-inusarang ebanghelyo or maayong balita nga gisangyaw ni Kristo 2,000 years ago. Okay? And sa atuang pagpadayon, no, atong pagtulunan, atong tukion, atong pagtuki, no, ang atong tumungan ni atong objective ani nga mensahe nga imong makuha ug imong makapture, no, ang katibuk-an nga plano or agenda sa Ginoo sa imong kinabuhi isip usa ka espesyal nga binuhat niya. Kay ikaw ug ako espesyal. Dili special child, special jud. No, kanang pinasahi, inara ko ni mo tapad pinasahi. Come on. Ngano man itawag ta nga pinasahi? Pangutanaw ngano? Kay gibuhat ta nga liwat og dagway o kawangi sa atong Ginoo. Sa tanan niyang binuhat na mga creatures, kita lang ang gingon sa Bible, created ta in the image and likeness of God. So kaya tinuod manggod, no? Ani manggod na. Ngano manggid ang mga katawhan, no? Ngano manggid ning ang kasagaran, no? Kadaghanan di ay. No, ang ilang ang ano na ay mga nganong na ay mga aligaga, no? Kay naay lain mga kabilinggan, ngano na ay mga stress kaayo, kay tungod naa sila ilaing ginapangita ug dili ang katuyuan sa Ginoo. Mo na mga stress mo kay gipanggukod ninyo ng mga mga butang nga dapat di gukdon.
Ang uban po, stress gud kayo kay tungod wa po jud kalibutan kung unsay katuyuan sa Ginoo. Ignorante ba? Ignorance. So mao na problema kay ingon ng Bible, kung wala kay pananawon, kung wala kay katuyuan, mapanaw jud ka, mo perish ka, ma-destroy ka. So ang mga katawhan karon wala kayo clue ngano sila na born again, no? Na mga na born again na sa simbahan, ngano gitawag sila Kristiyano, ngano gitawag sila anak sa Ginoo, no? Ang uban wa gyud kalibutan, simba-simba lang. Wa nila nakaplagan ang dakong ideya sa atong Ginoo o kanang ginatawag na God's big idea. Pwede nga mo tapad God's big idea. Okay? Dakong plano sa Ginoo ba unsay idea sa Ginoo para sa iyahang minugna, especially kita. So ang dakong idea sa Ginoo kay ang pag-reproduce sa iyang gingharian. Ang pag-reproduce ba, no? Unsay tawag na reproduce? Kanang i-reproduce, produce usab. Pagpadaghan. Pagpadaghan sa iyang gingharian, ipadako ang iyang gingharian nga makita pinaagi sa pagbutang og mga kingdom outpost. Kabalo mo nang unsang outpost? Kanang murag kolonya ba, no? Actually, for example, simbahan mo na outpost. Community mo na yung outpost. Mo na ang iyang gusto nga mudaghan daw na ang iyang gingharian pinaagi sa mga pinagi sa iyang community, pinagi sa iyang mga kasimbahanan nganhi sa kalibutan. Og sa pagpuno niini sa mga lumulupyo citizens sa gingharian, no, mga kingdom citizens na maoy mudumala subay sa panggoberno sa gingharian sa Ginoo. Okay, nasabtan nato na lahi ang panggoberno sa gingharian sa Ginoo. Lahi ang panggoberno sa gingharian dinhi sa yuta. Tama? Okay? So, ang katuyuan, okay, ang gamiton is ang gingharian, no? Ang panggoberno sa gingharian sa Ginoo, which is ang kingdom, dili demokrasya. So ang mga katawhan ini dapat magkinabuhi subay sa kultura sa gingharian og ang pagpakailap sa impluwensya sa gingharian hangtod na mapuno, no, og mabago ang tibuok kalibutan. So ang expansion ang goal ani, expansion og ang iyang pag-influence, no? So tan-aw na to ni, no, ngano nakasulti man ta nga mao na ang idea sa Ginoo, ang pag-expand og ang pakalap sa iyang gingharian, no, pinaagi sa iyang mga katawhan na dapat makita ang kinaiya, kultura, no, ang lifestyle sa usa sa lumulupyo sa gingharian. So atong tan-awon, no, unsa ning idea asa gikan ni naa ni sa beginning. Gisulat ni siya in the book of Genesis. Let's look at this. Genesis chapter 1, okay, verse 1 to 2. Sa sinugdanan gimugna sa Dios ang kalangitan ug ang kalibutan, the heavens and the earth. And then ingon sa verse 2, ang kalibutan kaniadto walay porma ug hawan pa. Nalukop kini sa tubig o gitabunan sa kangitngit. Nalukop sa tubig o nalukop o gitabunan sa kangitngit. Walay porma ug hawan pa. Ug ang Espiritu Santo, Espiritu sa Dios, nagalihok diha sa ibabaw sa katubigan. Kung tanawon nimo ang situation, tanawon nimo ang kondisyon, ang kahimtang sa kalibutan sa sinugdanan, walay porma, walay sulod, no, puno sa kangitngit. So matingalag ka ngano wala siya porma, matingalag ka ngano walay sulod ug ngano gitabunan nga sa grabe nga kangitngit. Pagsabot ang pasabot ani ang kalibutan di ay sa sinugdanan kay dili gayud siya mapuy-an. Tama, no? Dili siya mapuy-an ba, no? Inhabited. So pangutan ngano? Basin na nauna og puyo. Basin na nakaunang puyo ba? Kay di pa siya mapuy-an og tao. Basin na nauna. So adunay probably naay nagtikaw-tikaw sa sulod sa kangitngit. Dapat masabtan nato nga nabi ruler. Nabay kanang sa tawag na tagamando sa kangitngit. Nabi ginatawag na ruler of darkness. Tama ba? Ingon sa Bible, taon natin para masabtan nato ni. No, kaysa atong kaaway, okay na daw tay kaaway, dili mga tao. Kundili ang mga daotan nga espiritu nga nangulo og anaa sa gahom. Kini sila nagahari sa kadautan nga anaa sa kalibutan. Og anaa usab sila sa kawanangan. So kung tanawon nimo sa English,
gingon diha na kini daw mga principalities, mga rulers and mga powers, rulers of darkness. Darkness of this world. So meaning, tungod kay naay darkness, naay rulers. Tama ba? So kung naay kangit-ngit, sayod gid mo sa kangit-ngit naay nagpuyo. Kinsa man diri ganahan puyo sa kangit-ngit. Walay ganahan puyo sa kangit-ngit, kabalo ka naay something sa kangit-ngit. Oh, so ang kalibutan daw sa sinugdanan puno sa kangit-ngit. So somebody naagay nagpuyo sa kangit-ngit. Ang kabalo ta kinsa na. Tanaw mo tapad. Dili na siya. Oh, dili mo, ha? Okay, sabto na to, ha? Wala na siya sa kangit-ngit. Okay? So mao tong rason ngano ang Ginoo, ang una niyang gitawag dayon is ang kahayag. Nga naman, para masugdan niya og hanay, order ba, i-order niya ang mga butang-butang. So, tanaw nimo sa next verse. Genesis, same thing, no? Same chapter. Sa verse 3 ug 4, ingon diha, unya, mingon ang Diyos, muhayag, or kahayag, og sa diha, nihayag. Okay, let there be light, and there was light. Mao dayon ang hitabo. Then, nakita sa Ginoo, nakita sa Diyos, nga maayo ang kahayag. Unya, gibulag niya ang kahayag o ang kangit-ngit. So, iyang gidivide ang kahayag o kangit-ngit. Matingala ka, ano iyang gidivide ra? Wala niya gitanggal ang kangit-ngit. Damhanan man ang tatong Ginoo, di ba? Pwede ra man niya tanggalon. Pero wala niya gibuhat. Nga naman, nagrespeto niya ang tagamando, ang commander, ang ruler sa kangit-ngit. Kahit pa paano inana kamayo ang Ginoo. Ug doon na siya ipamaagi kung saon niya pagtanggal, eliminate kanang kangit-ngit. Mo na nagkuha sa siya gamay nga portion, okay? Na iyang gibulag ang kahayag ung kangit-ngit kay para naay ginatawag na distinction, naay diferensya. Kisa sa inyo ganahan sa kangit-ngit. Wala. Diba? Gusto kita tanan og kahayag. Pero ang mga tao karon wala gi kalibutan nga naa sila sa kangit-ngit. Mo na gatuyok-tuyok lang sila silang kinabuhi. So, kabalutan na ikaw, ako before, gikan sa kangit-ngit, tuyok-tuyok lang kinabuhi. May na lang gid ka, nakaplagan ko sa Ginoo, gikuha ko sa kangit-ngit, gibutang sa kahayag. Mo na direksyon ng kinabuhi karon. Pareha na sa mong kinabuhi. Kung gusto kag na direksyon sa mong kinabuhi, hawa sa kangit-ngit. Naba ka diha? Ug naa ka diri karon kay para makita nimo nga naay giandam sa imuha nga kahayag para masubay nimo unsay kamatuoran ug unsay giandam sa Ginoo para sa imuhang trabaho kay naa kay assignment aning kalibutan na. Wala ka na buhi para mabuhi-buhi lang. Naba ka diha? So, kinahanglan masabtan nato ni siya, no? Kay para makabaluta ngano man gyud nabuhi ta ug ngano nag-eksista karong panahon na. So tanawa, nga ang Ginoo gitungan niya ang kahayag sa kangit-ngit. Nagpasabot na ang kangit-ngit anaara gihapon kauban ang iyahang mga rulers. Kung kinsay rulers sa ngit-ngit, tama? Okay? So remember na ang Ginoo is kahayag ug walay kangit-ngit kaniya. Tama? Ang Ginoo walay kangit-ngit, puno og kahayag. Mao bitaw na ang iya sa Ginoo nagalakaw sa kahayag, dili sa kangit-ngit. So kung iya ka sa Ginoo, dapat nakas kahayag pero hindi ayo gadto sa ngit-ngit. Napa mo diha? Kay ngano na may mga tao karon ganahan jud ngit-ngit. Nya dili sila ganahan og isyara, nagis di kauban. Unsa ginabuhat? Yay. So, ang Ginoo dili gusto og kangit-ngit. Amen ba? Amen. Og ang gusto niya na walaon ang kangit-ngit og sa iyahang palibot pinaagi sa iyahang mga gamhanan na mga binuhat nga binuhat sama sa iyang hulagway. So walay lain pwede mag-eliminate sa kangit-ngit kundili ang iyahang mga minugna binuhat nga gibuhat sama sa iyahang dagway ug kinaiya. Mao ni ang rason ngano ang Ginoo gibuhat niya ang Eden kanang gitawag na Garden of Eden kung diha niya gipahiluna ang tao nga iyahang binuhat. Nagbuhat sa garden sa kanya gibutang ang tao kay ang tao ang magdumala sa garden kay ang goal sa Ginoo i-expand ang garden hantod nga masaturate mapuno ang tibuok kalibutan tibuok earth sa kahayag. Mao na ang original idea sa Ginoo. Okay, mao na ang klaro nga plano sa Ginoo, okay, nga ma-expand no unsa tawagan na mukalap no hangtod ang tibuok kalibutan malukop sa iyahang kahayag. Mao na taon na to na asa man nagikan asa man nimo nakita nakuha na idea pastor
Basahon na to. Tama to sa Book of Revelation. Gipahayag, ha? Gipadayag. Chapter 21. Chapter 21, verse 23. Okay, verse 22. Wala ako'y nakita. Mauna na itong panahon, no? Sa ending nga niya, future ni, future. So, mauna may tabo in the future. Wala pa yan na tabo, pero may tabo ni. So, mauna yan nakita ni John, Apostle John. Ingon siya, wala ako'y nakita nga templo sa syudad, nga naman, tungod kay ang iyang templo, mao ang Ginoong Diyos. Karon kinahanglan pa mga templo. Pero pagabot ng panahon na, wala na yung templo. Kaya ang Ginoong Diyos mismo ang makagagahom ug ang karnero, mao na templo. Wala usab kinahanglan na ang adlaw, wa na po'y bulan niini nga syudad. Paano man, ngano man, kay tungod ang gahom sa Dios nagasidlak didto. Wow. Ug ang karnero mao ang iyahang suga. Ang lamb mao ang iyang suga. Ang Ginoo si Jesucristo mao'y suga, hayag kahayag. So kanunay abli ang pultahan sa syudad, dili na gayud si Radan kay nga naman wa na may gabi didto. Meaning wala na kangit-ngit. Pag-abot sa panahon wala na kangit-ngit ngano man kay ang tanan kahayag radyod. So originally wala gid ay ngit-ngit. Ngano na kangit-ngit kay tungod na ay nagsakop sa kangit-ngit. Hello. Ngano na kangit-ngit kay tungod na ay nagpuyo sa kangit-ngit. Mao na ang goal sa Ginoo matanggal gid ang kangit-ngit kay dili na iyaha. Nabada dia? So wala na kagabion nagpasabot na wala na poy kangit-ngit kay tungod si Satanas ug ang iyang mga anghel, iyang mga demonyito anaan mga panahon na wa na. So nakita ba ninyo unsa kamaayo, unsa ka powerful ang plano sa Ginoo nga mahimo siyang magmalampuson? Walay makapatgang ana, walay makapaundang ana. Mao na yung plano ug matuman na. Whether mo respond ka, mutuman ka, mubuhat ka sa imong bulaton, matuman ang iyahang kabubuton. Mao na ako nangandam na mi na maggamit mi para magbuhat na mo ang mong assignment mintras na ata aning kalibutan na. Tama ka diha? Ug ikaw isa sa mga qualified niya na pwede mo buhat sa imong assignment. Unsay assignment? Pag-expel anang kangit-ngit mo na kanang kangit-ngit sa imong kinabuhi, hinay-hinayon na dapat nagtanggal. So ang kalaban nato nagtuo nga nidaog siya. Satanas ba? No, abi niya nga nadaog siya katong pag-deceive niya, pag-ilad niya kay Adam ug kay Eva. Pero mali siya. Nagtuo pod siya nga nidaog na siya sa pagpatay niya kay Jesus, no? Saka na lang niya nakita nga, nabanhaw man. Bago ra namatay ni nabanhaw pagkatulog ka adlaw. No? Murag wa siya kasabot sa propesiya nga gipropesy naman nga after 3 days mabuhi balik. So abi niya daog na siya kinapatay na ang kaning gitawag na Son of God. Wa kabalo nga mo noy naghatag og gahom nga di man siya ma-resurrect kung walay kamatayon. Karon nagtuo pod siya nga sa mga katawhan, no, victorious siya, nagmadaugon siya kay tungod iya man gipangbutahan ang mga hunahuna sa mga dili mo tuo kang Kristo. Pero kung tan-awon nimo, no, siya ang na-deceive siya ang sarili kay nga naman di gid mapugnan ang knowledge mo grow man gyud. Tungod kay mga tao hungry man sa kamatuoran, so makasabot gyud, makakaplag gyud. Sama kanimo nakakaplag karon, nagpamaak ang yawa sa imuha. Mo na ayo jud kag buhi kay nga naman. The moment mo buhi ka, paakon kag balik, dalon kas kangit-ngit na sad. So, kay una sa tanan, giandam ni Lord in advance ang mga tao nga iyang gitawag alang sa iyahang balaan nga katuyuan. Kita na mga katawhan, iyahan natang gi-prepare daan. Mo na ingon sa Biblia na before pa man gimugna ang pundasyon sa kalibutan, gipili na ka o gigugman na ka sa Ginoo. Jeremiah 29 verse 11, kay nasayod ko unsa ang akong plano para kanimo. Plano para sa kalambuan ug maayo nga future. Asa ba ka diha? Na ba ka diha? So nainindot nga gapaabot sa imo plano na daan sa Ginoo sa Epeso 2:10, no, kay ikaw isa sa mga obra maestra sa Ginoo, masterpiece. Gi-create ka in Christ Jesus para magbuhat sa buluhaton nga giandam niya in advance, gi-prepare niya
para sa imuha nga trabaho nimo. So mo nagikuha ka sa kangit-ngit, kay nga naman gibutang ka sa kahayag para makita nimo ang kamatuoran o imong bukdon ng kamatuoran kay para ma-fulfill nimo ang imong katuyuan. Klaro? So katong mga gikan sa kangit-ngit nga naa na sa kahayag, puyo mo. Diha na mo, ayaw na magbalik sa kangit-ngit. Ha? Kaysa dili madugay nga panahon, kamo moabot na pud ang panahon nga musidlat na pud mo, muhayag na pud mo. Unya, inyo na pong panawagon katong mga naas kangit-ngit. Para mabalik na pud sila sa kahayag, hantod sa pagbalik ni Jesucristo. Na siya ang hari sa himaya. Siya ang hari sa kahayag. Naba mo diha? Mao ni ang gingharian sa Ginoo. Permente lang, ang goal ani is always mag-extend o mag-expand para ma-expel o matanggal ang kangit-ngit dinhi sa kalibutan. Amen ba? Dili na matuman, dili na mahitabo kung way mga katawhan nga mo responde, mga katawhan nga puno sa kahayag para magtanggal anang kangit-ngit. Amen? So, hinumdumi. Gipakita ni Jesus ang gingharian sa langit sama sa usa ka libro o libarado kanang gitawag na yeast o usa ka liso sa mustasa. No? Tanaw niyo itong Matthew 13, di ba? Parable man na siya, chapter mas parable. So, gi-illustrate ni Jesucristo dito ba na ana gid ang gingharian. Magsugod lang siya sa murag liso, pero mudako. Tama? Imagine mo na nga liso sa mustasa, piting gamaya, pero piting dako ang punuan, nadagag bunga, nadaghan kayo makabenepisyo. Ana daw ang gingharian, magsugod perminti sa gamay. Mura daw siya liso, mura daw siya yeast. Kabalo mo ng yeast, pampatubo. Halos digay na siya, halos maunsan, mapansin. Pero pag butang ni mo na sa pan, tingala ka mo, burot ang pan. So nga naman, kay mao na ang goal sa gingharian. Patubo, padako, pa-expand. So pero tanan, magsugod sa gamay. Mao na, karon mo taon ni mo, muragwa ra, no? Daw sa waera. Pero pag magpadayon ka, hinay-hinay mo, dako ka. Dili mo dako mo lawas, but hinay-hinay mo, dako ang imong kahayag. Mahinay-hinay, mabagko ka. Mahinay-hinay, mausab ka. Mahinay-hinay, ma-amaze ang mga tao sa imo. Hinay-hinay, magkaroon kag influensya. Hinay-hinay, mausab ang imong inistoryahan. Hinay-hinay, kada istorya nimo murag naanay kinabuhi nga maang makadungog, ma-encourage na sa imuha. Ana ang yeast. Sa una, way maminaw sa kuha. Pero karon naana ka diha. Na-amaze na ka. Dili lang tungod kay gwapo ko. Lahi jud, madunggan nimo. Lahi imo nadunggan. Joke. Ha? Ano man, dana may dihog na sa Ginoo. Oh, so una dili man may minaw. Lisod man kay paminawon ka, magsangyaw-sangyaw ka, ug wala kay tinuod nga, di ba kidagan biya kayo dia manangyaway. Pero ngano di ka ganahan maminaw? Kay way kahayag. Kay kanaman ban-uban dia nga manangyaway, sangyaw-sangyaw ra, pero wa gapuyo sa kahayag. Ang uban dia nas kangit-ngit pa gyapon. Sangyaw-sangyaw lang kay tungod maayo mo sangyaw. Bantayan niyo na. So, kini naghatag og image, no, imahe kung unsa mulihok ang Ginoo pinaagi sa iyahang mga balaod og prinsipyo. Kay ang tanan sa kinabuhi og sa kalibutan, duna gina siya laws og principle. Dunay balaod og prinsipyo na atong sundon kay para maging epektibo ta. Kay dili ka maging epektibo kung musukwahi ka sa balaod o prinsipyo, tama ba, right? Kay naman gilo ang kalibutan, napoy lo ang atong panggobyerno. Sumusubay ta na kay ngano man kay para walay mo go against sa tuwa. Walay mo kontra sa tuwa, tama? So ang plano sa Ginoo mao ang pagtukod, okay? Sa kalibutan sa iyang himaya apan iya kining gisugdan sa tanaman sa garden. Again, ang goal na mo extend mahurot niya ang kalibutan pero magsugod sa gamay sa garden. Ibutang niya ang tao dito kay ang tao may kahayag. Niya iayos niya ng garden hantud mutuko mudako hantod malukop ang kalibutan. Mao na original plano. So dako kayo ang plano sa Ginoo, tama? Pero always siya gasugod sa ginagmay. Mao na relax ka lang, niya matapad. Relax lang. Si Jesus, example ni. Si Jesus wala na siya ni kalit og butho aning kalibutan na. Si Jesus mismo na tao siya sa usa ka babayi. Niagi gid siya sa taguangkan sa usa ka inahan. Niagi siya sa sakto nga proseso, okay? Sa pagtubo sama sa tanan ng mga katawhan. Kinsa man sa tuwa diri karon ni butho lang nga muragikan sa liki sa kawayan. Wala.
gikan tatanan sa taguangkan sa tong inahan. Sama kay Jesus, niagi siya sa taguangkan sa iyang inahan. Tama? Tama? So, wala niya gisugdan ang iyang ministry, hantod wala siya naabot sa tama o hamtong na edad. Oh, imagine nimo nga sa 12 anyos pa lang siya, di ba? Gipangita sa sayang ginikanan kay nabilin siya dito sa templo, kay nakigistorya sa mga pariseo ug sa mga religious expert perting kagol sa iyang inahan ug amahan, gipangita siya dito ra day siya nakaplagan sa templo. Unya gingnan niya yang ginikanan, ano pangitaon man ko ninyo? Wala ba mo nasayod? Di ba? Kabaluman mo nga I must be in my father's business, dapat na ako sa unsay business so sa akong amahan, kabalo ko unsa akong show, kabalo ko unsa ang akong assignment. Kung ano pangitaon man ko ninyo, iyang gingnan niya ng inahan, tama ba? Pero kung tanawon nimo, niuli yapon siya. Imagine mo 12 anyos siya, kabalo na siya siyang purpose, pero dili diyan yan pwede mabuhat tong panahon na. Ay nga naman, wala pa siya sa sakto nga edad, naay proseso ug prinsipyo na kailangan tumanon niya. Naba mo diha? Naghulat pa siya, niabot siya og 30 bago nagsugod siya sa iyang ministry. Imagine mo, 18 katuig ang iyang gihulat. Na yung mga tao karon di kahulat, masking 1 year man lang. Gusto permintig instant. Kabalo ba mo, nang instant yawan on? Tuara. Unsa daw? Ang instant kay yawan on. Demonic ba? Tanawan niya, ka-remember mo, gitawag sa Ginoo ang kahayag gikan sa asa gikan? Kangitngit. So walay hayag kung walay kangitngit. Nagpasabot na bago mo sidlak sa kahayag, kinahanglan ka mo agi usa og kangitngit og pagsulay. Oh. So kung tanaw na to ang kamaturan, bago ka nakaila sa Ginoo, niagi jud ka og kangitngit. Di man ka makaila sa Ginoo kung wala kas kangitngit. Tama ba? No, nagpangapa ka sa kangitngit din na kasabot, saka nakanidol sa Ginoo. Wa man kailangan pwede dulan, kahayag man jud. Tama ba, right? Oh. So nagpasabot gikan sa kangitngit kay ug nakas kahayag, di naman ka mangitag hayag. Kinahanglan man ka sa hayag, tama ba? So mao na ang prinsipyo. Akong ginasulti. Makapanawag lang manggitag kahayag kung niagi ka sa kangitngit. In which kita tanan gikan tas kangitngit. And praise God, nanatas kahayag. Hindi naman tapat ay naghawa diha. So si Jesus, imagine mo, di man siya maka-experience ng pagkabanhaw kung wa siya niagi kamatayon o paglubong. Pwede ba di ka mabanhaw kung wa ka namatay? Tama ba? Tama ba? So nagpasabot lang na kung gusto kang mabanhaw, agi sa pagkamatay. Hindi di ka pwede magpakamatay. Kada ko lang sala, mamatay ka bago ka mabanhaw. Muna kung nagahuna-huna ka karon, ma-rapture ka, kaya yung daghan na mga tao karon ng andam, kay rapture na, sigurado lang nga patay na ka. Dili patay sa imong flesh, patay na ka sa imong kinaiya, patay na ka sa imong ambisyon, patay na ka sa imong imong unod, kanang emosyon nimo, kanang imong unod nga magsige rag taon, kanang imong unod nga sige rag gusto kanang immoral, masturbate tanan, kana ang mga tawag sa unod, patay na ka dapat ana, sure jud ko ma-rapture ka. Pero kung di pagani mo na ma-overcome kana palang pagkasiluso nimo, kana pagkauwago nimo, kana imong palainom nimo, palaigit nimo, palahubog kay ka, no, kusog pa ka magdruga, manigarilyo, bisyo, nya magunaw na kag-rapture pagpuyo. Asa man ka nakuha na nga san-ana, asa man kukuha na nga bersikulo sa Biblia? Una-una daw. Ang atong Ginoo mao'y groom. Groom ba? Bana. Kita ang mga bride. Kita ang bride ba? Bride, di ba? Imagine mo kung ikaw ang groom, sugod day ka na imong asawa bulingit. Di ba? Kung ikaw ang bride, mangandam ka, magpa-beauty ka, magpagwapa ka. O, unsaon yung pagwapa? Kung palahubog ka. Unsaon daw na pagwapa nimo kung palaigit ka. O, unsa ba ugapa kung manyakis ka pa? Unya, maguna-una ka nga, marapture ka, kwaong ka sa groom. Nag-imagine ka, nag-dream ka, gadamgo ka. O, tuo ka na mga sangyaw sa uban, nga utlupod na problema. Ina mo tabad, ayaw pa ilad. Ha? Tuo ka ginana, prinsipyo lang ha, kanang practical lang ba? Oh, kana pa lang daan, ayaw ka una-una nga marapture ka tungod bride ka ni Kristo, no? Kung tao nimo practical in the practical sense, atong tanawon walay groom.
nga makigtagbo sa hugaw na bride. Si Jesus dili mo balik para sa mga immoral ug idolatros nga simbahan. Nakakabaka diha? Baktak na gikan sa ilalom sa impierno. Pagmata. Hindi mo dapat pagmata. Ha? Kaya basta nagpiyong. Kasi nagpiyong-piyong nga na. Inasa pagmata, pagmata. Okay, for example, para masabtan ninyo. Okay. Kani, kabalo mo unsa ka deceptive kaning sistema sa kalibutan, yun sa tapag-ilad, ani? For example, example lang ni ha? Pero tagaan ako ning panahon, 1 minute, 2 minutes. Kinsa nagingon sa imuha nga magsugod ang adlaw sa buntag? Oh, mingon karon, good morning. Ha? Ndiyan mo na imong what a morning, what a good morning. Siya kinsa man ingon sa imuha na magsugod ang adlaw sa buntag? Kinsa ingon? Okay, mo imong nandan, kay mo imong namatan, tama ba? Pero kung tanaw na to sa sinugdanan, balik ta sa sinugdanan, balik ta sa Biblia, okay, tanaw na to. Sa verse 5, padayon ta, katuwa pa tanaw man, padayon verse 4 man to ganina, karon verse 5. Unsa ingon diha? Gitawag niya adlaw ang kahayag, og ang kangit-ngit gitawag niya og gabi. Ang kahayag gitawag niya og adlaw, ang ngit-ngit gitawag niya og gabi. Miabot ang kagabion, og unya ang kabuntagon. Mao kadto ang unang adlaw. Kabasa mo taro? Unsa ang unang adlaw? Kagabion, then kabuntagon. So magsugod ang adlaw sa kagabion. Dili sa kabuntagon. Kaya wala gingon diya magsugod, niabot ang kabuntagon, unya niabot ang kagabion. Unang adlaw. Dili, ang gingon diya, una niabot ang kagabion, ug unya ang kabuntagon, mao kadto ang unang adlaw. So magsugod ang imong adlaw sa gabi. So matingala ka karon nganong, iba pila sa inyo hada karon. Nganong kanunay ka makabati og takapoy. Taas na kay mong tulog, 5 ka oras, uban dia 8 ka oras pa. Pag mata nimo kapoy ra gyapon ka. Ay wa matarong siguro. Una-una nimo murag kulang ra gyapon kag tulog. So tulog ka, samot ka kapoy. Kaya ang tinuod pangutan kon sa nailad ka. Ang rason nganong dili maayo ang imong pagmata usahay, di ba? Ginaingon nila permente na dapat sugdan nimo ang adlaw sa pagampo. Unsaon pa nimo pagsugod sa pagampo? Nga wa mga kabalo kanusa nagsugod ang adlaw? That's right. Ang sugod ang adlaw sa kagabiyon, sumini magsugod sa alas 6. Tama? Pag sunset, sugod ng bagong adlaw. Asa mga karon pag sunset. Ang uban sa inyo, overtime pagtrabaho. Ang uban pauli pa nasa traffic. Ang uban kay nagkiyat-kiyat pa bago mo uli. Na supposed to be pagsugod sa adlaw, dapat magampo na ka. Pero wala. Kung tanaw nimong kinabuhi ni Jesus, kada human og ministry, ingon perminti sa Bible, muadto siya. Kada gabi, muadto siya sa kangit-ngit, muadto siya sa mountainside, no, sa bukid, kay para magampo tibuok gabi. Nya, kita mga followers sa Ginoo, kano sa ta mangampo? Buntag. Nya, uban di pa jud kampo. Igura man piyong-piyong. Nya, abi ni mugdang kampo nakatulog dig balik. Tama mo diha? Mo na matingala tawag yu minto atong kinabuhi, walay progress nga naman. Tungod na deceive ta sa kalibutan. Nung kabalutan kinsay nagdumala sa kalibutan. Ang nagdumala sa kangit-ngit si Satanas mismo. So nailad lang ta. Hindi matapat ayaw na pailad. Come on. Ayaw na pailad. Mo na kami nagsugod na mig-ampo. Labi na kay February na nagsugod ng February. Atong February 1 nagsugod mig-ampo. Alas 6 gisugat na mo ang atuang bulan sa Pebrero na naay victory, naay kadaugan, naay bungkagon ng mga dili maayong panarbaho sa mga sa gingharian sa kangit-ngit. Kabalota nga victorious ta. Confident ta karon. So, kung magsugod kag buntag, ulahin ang tanan. Naka-establish na ang yawa sa imong kinabuhi. Mao nang rason nganong naglisod-lisod ka ug lisod magampo pagmata, no? Unya. Kaya wala naman, na-hijack na ang imong buntag ni Satanas. Pinaagi sa iyang pag-establish anang mga sistema nga anaaning kalibutan na. So it's time to wake up. Hindi mo tapat pagmata. Mauna ni ang gubat, mauna ni ang war, no, against sa corrupt na sistema aning kalibutan na ang nagdumala si Satanas.
Panahon na para mo rise up ta kita na mga kasimbahanan, kita na mga tinawag sa Ginoo. Ang gubat kay dili sa Israel gikan, dili gikan sa China. Dili against sa mga terorista, dili namatapa dili. Ang war, ang gubat is against the systems of this world. Mao na ang ginaingon sa Biblia na kinahanglan nimo ayaw nga ayaw kamo pagsunod sa mga gawi sa mga tao ni ining kalibutan na ayaw sunda daw ng mga binuhatan sa tao sa kalibutan. Tugutin ninyo nga ang Diyos ang mobago sa inyo ang mga alimpatakan. Huna-huna. Aron masayran ninyo ang kabubuton sa Diyos kung unsa ang maayo, unsa ang makapahimuot, ug unsay hingpit kaniya. Napa mo diya? Napa mo diya? Napa ba? Mauna, again, sa makausap pa. Mauna ang dakong idea sa Ginoo. Unsa ang idea sa Ginoo? Ang pagreproduce, ang pagpadaghan sa gingharian, pagpadako sa gingharian sa langit ngani sa yuta, pinaagi sa pagbutang og mga kingdom outpost, kolonya or komunidad ngani sa kalibutan og sa pagpuno niini sa mga lumulupyo sa gingharian or kingdom citizens, kanang ginatawag na eklesiya, church, na maoy mo dumala, maoy mo manage, maoy mo lead, maoy mo discipline, subay sa panggoberno sa gingharian sa Ginoo. Ang kinabuhi dapat, ang mindset dapat subay sa kultura sa gingharian o sa pagpakailap sa impluensya sa gingharian hangtod sa mapuno og mabago ang tibuok kalibutan. Mao na ang atong assignment. Mao na sugdan nato na sa atong kinabuhi before nato na mapakailap sa uban katawhan. Amen ba? Kinahanglan nato na masabtan ato aron masabtan nato ang atuang responsibilidad isip eklesiya kay karon nga naa na kita sa katapusan nga adlaw. Kinahanglan magmatngo na ta. Ayaw na pailad. Hindi naman tapad. Ayaw na pailad. Ayaw na pailad. So, wala na ko'y oras. O, next week, atong isgutan, no? Unsa ni mga pamaagi para makalingkawas ta, matanggal ta ni. Dunay mga keys, dunay mga susi nga kinahanglan abrihan para maging effective ta sa kinabuhi. Dinhi sa gingharian kung asa ta gitawag, no? As kingdom citizen, dapat kasabot ka na atay assignment. Hindi mo tapad usab naka-assignment. So ayaw undangi sa pagproseso sa imong sarili, okay? Padayon ta week after week naa ka sa simbalay kay para hinay-hinay maabrihan ang imong kinabuhi para ang katuyuan sa Ginoo matuman sa imong kinabuhi mintras anaa pata aning kalibutan na. In Jesus name I pray. Amen. Amen. So see you next week and maayong adlaw sa tanan. Perfect nga adlaw sa tanan. Mahingpit nga adlaw kanyong tanan. Ako dahil si Jeffrey Magno, usa sa staff diri sa TGFM Eco Hub. Kaniadto sa wala pa ako naka-divine encounter sa Ginoo, wala gayud ko'y panan-awon sa akong kinabuhi. Dili na ako makita nga doon ako'y pulos. Grabe ka pobre ang akong unahuna. Grabe ka reyuloso, malisyoso, ug bakakon, usog magdumot. Nas addict sa porn, masturbation, ug ilimnon nga makahubog. February 23, 2014, birthday sa akong inahan. Niabot ang pinakadakong hagit sa among pamilya. Ang akong amahan, usa ka tricycle driver, nga mooy nagbuhi sa amo, gipatay sa walay klarong hinungdan. Ang akong amahan, usa ka karaan og ilado nga tricycle driver sa Barangay Mintal. Daghan na natabangan, apan brutal nga gipatay sa usa ka pulis. Nagreload pa sa pusil. 22 kabuok nga bala ang nakuha sa patayng lawas sa akong amahan. Grabe gayod ang nahitabo. Apit ko dili kadawat. Perti na akong punguta sa pulis. Napuno sa kalagot ang akong una-una. Matingala na lang ang akong mga classmate na nagmugtok na pud ko. Ang ilang una-una, gimingaw ko sa akong amahan. Apan sa akong una-una, gusto ko mubalos. Gahilak ko sa kalagot. Nakunit ko ani nga community pinaagi sa akong magulang nga babae year 2014. Gapangita ko og kabaguhan ug kausaban sa ako ang kinabuhi. Nagaserbisyo ko sa simbahan kaniadto pero aduna gayoy kulang nga akong mabati. Dili malinawon ug grabe kaburido ang akong una-una. Nakaingon gayud ko sa Ginoo nga, Lord, maor ba gyud ni ang akong kinabuhi? Unsa may padulngan ako ani? Tabangi ko Ginoo. Naka-divine encounter ko atong February 7-8-9, 2014. Okay pa ang dagan sa sinugdanan. Relax pa kayo.
apan nadugay anam-anam na og kalisod. Abi nako okay na. Along the process nakasala ko. Bisan nagaserbisyo nako ani nga simbahan. Wala na bantayan, aduna pa ray mga naibilin nga laway nga panghunahuna. Nagubot balik ang akong pangutok. Ug tungod ni ana nakakumit ko og sexual immorality. Nakigilawas ko gawas sa kaminyoon. Nagbasol ko, nakas-decide ko nga mag-divine encounter og balik. Niduol ko ka pastoroy og nagpatabang imbis na magpalayo. Bisan grabe kaulaw o guilt na ang akong gibati. Kay nakaamgo ko nga wala gani ko naulaw sa pagpakasala. Kini pakahang mabago ta. Gitudluan ko sa Ginoo magpasaylo labi na sa nakapatay sa akong amahan. Dili lang kaisa kundi hangtod nga mahinumduman pasayloon. Nakapasar ko o napasaylo nako ang pulis. O ang akong pamilya nakadawat sa nahitabo. Na-deliver po ko sa akong hugaw nga hunahuna o gihinluan ang gayod ako sa Ginoo. Akong gibalik akong kinabuhi sa Ginoo. Nagpromise ko nga magkinaunsa man dili na ako mubiya sa Ginoo. Magkinabuhi ko nga matarong, mangalagad ko og dili na magpabadlong. Ibalik ko sa proseso sa tanang mga training og equipping. Kung nagpagamit ko sa Ginoo, pinaagi sa pagserbisyo ani nga komunidad. Naninuod ko ug naninuod pod ang Ginoo. Ibag-o gayod ako niya. Gitanggal niya ang akong pobre nga panghunahuna. Nakaila ko sa akong sarili ug nagkaroon kog panan-awon. Akong gidawat ang panan-awon ani nga community. Gitudluan ko niya nga mahimong matinud-anon. Nawala ang kong pagkareliyoso ug pagkabakakon. Tungod sa kabaguhan nga nahitabo sa akong kinabuhi, akong pamilya nabulahan. Ang akong inahan, naka-divine encounter na pud uban sa akong mga igsuon. Ug sa akong pagkatinud-anon sa among simbalay, napaayos ug napanindot gayod ang among balay. Tungod sa walay undang nga paghatag sa grasya ug panalangin sa atong buhi nga Dios. Altarboy ko kaniadto apan manyakis. Karon altarboy gihapon pero hinlo na. Ug nagapangalagad sa tinuod nga altar sa atong pinalanggang pastor, ani nga komunidad ug sa simbalay. Daghan pa kayo ang pagsulay pero lahotay gihapon ta hangtod nga mahimong higpit ug mahimong andam sa pag-abot sa atong buhi nga Dios. Sa makausab, ako si Jeffrey Magno ug nabag-o pinaagi sa Divine Encounter.